Hi guys, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sorry, tagal na hindi ako nakapag-upload. Been so busy. So, babalik tayo. Pero medyo mag-a-add tayo ng konting adjustments. Kasi, nahihirapan nga ako mag-record ng individual. So, i-group natin ngayon ang bawat reading based on your element. So, this is a reading, weekly horoscope for March 9 to 15. Para po sa may mga Sun, Moon at Rising ng Taurus, Virgo, and Capricorn. So, kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, at Rising sign mo, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood mo to. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan na lumago pong ating channel, you can click on the join button or yung for one-time support, it's yung ating thanks button. So, private readings naman po or for spell works, pwede niyo po ako i-message ng diretso. And yeah, gagamit tayo ng dalawang deck for your reading. Medyo mandugo ang mga readings natin for today. So, tingnan natin. Kamusta ba kayo? Mga earth signs. So, we have here is number 50, no place like home. So, ano ba yung gustong ang message sa'yo ng universe? So, andoon na it's time that you go back to the basics. Time na balikan natin, ano ba yung mga importante? Sino ba yung mga importante? Yung mga lugar na kung saan nararamdaman natin na we are at home, andoon na alam natin na at peace tayo, o yung mga tao na kasi minsan, ano hinahanap nyo people who will not judge you. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Let's be honest. Wala naman perfect sa atin. Wala naman yung tipong, okay ako, di ba? Kasi, no one's perfect, sabi nga So, this is a time that, kasi perfection is also, if beauty is in the eyes of the beholder, well, perfection is also in the eyes or in the perception ng isang tao. So, ando na sinasabi sa'yo ni No Place Like Home. Time, literal. Yun hinahanap mo. A family, pamilya, grupo ng mga tao na kung saan mahal ka nila bilang ikaw. Yung sinasabi nga na hindi sila galit sa'yo, pero ayaw nilang ginawa mo. Yung mga ganong bagay na hindi sila takot sabihin sa'yo kung ano yung dapat mong baguhin. Andoon na sinasabi na hindi dahil trip ka nilang saktan, pero ginagawa nila yon dahil andun yung pagmamahal, andun yung respeto, at andun yung kagustuhan nila na maging maganda at maayos ang buhay mo. So it's time to find your home. It's time, actually, oras na para umuwi, magpahinga siguro. Lenten season, so take advantage natin to, ha? Now, ano ba yung crossing mo? So, meron tayo itong number 45 time. Ay, di ba time to go? Ang dami mo namang dahilan. Busy ka, kasi may deadline na ganito, walang gagawa ng ganyan. Pero literal, it's time to go. Time naman na focus mo yung sarili mo. Time naman na ikaw naman ang, kumbaga yung kailangan mong tapusin, yung kailangan mong gawin, ang pagtuunan mo ng pansin. Yung mga bagay na kailangan mong para sa sarili mo, yun yung ibigay mo naman. Kasi hindi naman masama yun Kasi, di ba, kumbaga, isipin mo na to parang kotse ka na mag-undergo ka ng maintenance para mas maging maganda at maayos yung pagtakbo, hindi ka karag-karag at hindi lang madaling masira. Isipin natin na yung makina nga, binibigyan natin ng chance na magpahinga para hindi madaling masira at maayos at maging efficient siya. Ano pa kaya yung tao, di ba? Na andoon na fragile tayo, di ba? Di ba, Cinnamon? So, pinapala sa iyo na to na huwag mong hayaan yung pagiging busy mo ang lumamon sa oras mo. Huwag mong hayaan na yung pagiging busy mo ang sumira ng mga kailangan mong asikasuhin sa life mo. Andoon na, madami kasi sa inyo, ang dami niyo pang dahilan
Alam mo minsan yung sa mga dahilan natin, kung babalangkasin mo siya o hihimay-himayin mo, wala naman talagang valid dun, eh. Kasi ang kailangan dito is tingnan mo deep inside, ano ba talaga yung hinahanap ng heart mo. Sabi nga, eh, where your heart is, there your treasure will be. Kung nasaan ang puso mo, andun ang kayamanan mo. And a lot of you guys, ang kayamanan nyo is yung mga mahal nyo sa buhay. Pero tanongin mo yung sarili mo, kailan ba yung huling beses nagkaroon ka ng quality time kasama sila? Kailan ba yung huling magandang alaala na ginawa na kasama mo yung mga taong importante sa'yo o gumawa ka ng mga gandang memorya doon sa lugar na kung saan nagpapasaya sa'yo? Diba? So this is a moment to do that. This is a moment to give yourself the chance to be, kumbaga, rest. Yun yung pinaka nakikita ko dito eh. Yun yung hinahanap mo eh. Mapahinga mo yung isipan mo, ipahinga mo yung um, puso mo, yung damdamin mo. Now, ano ba yung desire card mo? Ngayon tayo number 3, Between Worlds. Di ba cinnamon? So, yan. So, movement talaga. Ang dami sa inyo na parang, siguro, hindi ko alam kung kung saan kayo nakatira, o kung saan kayo nagtatrabaho, o sa lugar na kung nasan kayo. Ramdam nyo na nasusuffocate na kayo. Especially yung mga nasa work area. Parang andoon na ramdam nyo yung toxic environment. Siyempre, pag sa trabaho, hindi mawawala yung mga feeling tagapagmana, mga nagmamamaru. Andoon na yung tipong mga perfect na kasama natin na hindi lang ipinaparamdam, pinamumuka talaga sa'yo na hindi mo alam ginagawa mo or ako yung magaling. So, you need to detoxify na talaga. Yun yung hinahanap mo na. Kailangan mo nang ilayo yung sarili mo, kumbaga makahinga ka ng matiwasay, maka-exhale ka. Andoon na sinasabi din ng card dito ng Between World na it's time that you give yourself the opportunity, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na balikan yung mga tinatawag natin na simple happiness mo. Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, mga simpleng bagay, yung nagpapangiti sa'yo, yung mga, siguro, example ako, yung mga pusa, yan. Pag nasa-stress na ako, sila yung nagtatanggal ng stress ko na yung pagmamahal nila na binibigay sa akin is very unconditional eh. So, doon na nababawasan, nai-heal yung part na kailangan ma-heal. So, time for you to do that. Diba? Sino ba yung favorite person mo? Mga ganyan. Yung mga tipong, yung favorite person ko is kapatid ko, yung pamangkin ko, or yung nanay, tatay ko. Reconnect with them. Kasi, I'm sure, sila din namimiss ka na. Now, ang foundation mo, number 4, higher power. Well, siguro kasi Lenten season din. Or sa ibang case sa inyo na observe ka ng Ramadan, this is also a moment na pinapala, pero yung panahon na pinapala ng universe na time naman na bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mag-connect ka doon sa spirituality mo. So, pwedeng religion yung ginagawa mo, or it's you're into the practice, pwedeng sa LNK, or an astrologer ka, or tarot reader, or kung ano man yan. Time naman na you focus on the giver, not the gift. May kanta yun eh. I forgot I think yung kumanta yata yung band is Earthshakers. May song sila, sabi yung lyrics ng isang song nila, we seek the giver, not the gift. So ito na yung moment na yun, na pinapala sa'yo ng card. You need to seek that yung inner peace mo. You need to find your path again. Kumbaga, i-realign mo yung sarili mo. And psychology-wise kasi, di ba, tatlo tayo eh. Body, soul, and spirit. Even in the Bible, sinabi ni Apostle Paul, I think in di ko lang kung tama ako, 2 Thessalonians yata. Sabi niya doon na, we are also created in spirit,
soul, and body. So ang priority niya is the spirit. Because andoon na once you connect with the higher power, once you connect with your God, with your deity, or kung ano man gusto mo itawag, guardian angel mo, o yung saint, o yung spirit guide mo, animal guide ko, ano man, andun kasi you are empowered, in-empower mo, pinapalakas mo yung pinaka-core mo. And that spiritual energy, maramdaman niyang palabas. Maramdaman niya sa soul mo, maramdaman yan sa body mo. Kaya nga nagsabi nga na people na talagang andoon na, close sila, yung tipong ang ganda ng connection nila in the spiritual, pwedeng religious sila or whatnot, ando na iba yung energy ng aura nila. And napansin ko din, karamihan sa kanila mas mukhang bata. Because that's the life force the spirit. Now, ano ba yung sa past mo na prominent pa? Meron tayong 27, exchanging gifts. Hindi ko alam kung ano yung tama yung naalala ko doon sa lyrics ng kanta. Pero, sa Hillsong yata yun. Sabi doon, you have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Meron laging exchange. Andun kasi ang dami sa inyo na kapag, pangat ng term ko kapag when it comes, especially sa mga moon signs to, andun na kapag nakaramdam na may mga sinasabi, nangyayari, mga tao, may mga natitrigger sa inyo na negative na mga bagay or negative experiences na grab yung mga reaction nyo iba yung nagiging emotional impact sa inyo, iba yung galaw, iba yung nararamdaman nyo. So the card is saying exchange mo na to. Hindi ka required na bitbitin lahat ng galit, lahat ng sakit, ng nakaraan mo. The universe wants to exchange that. Diba? As above, so below. Sa below mo, andoon may mga resentments ka, may mga anger issues ka. It's time that you give it up and accept the healing, the calmness, love, diba? Kasi that's, for ito, personal ko, isa sa mga signs that a person is really spiritual, siya yung nakokontrol niya sa niyang emotions. Andoon na kaya niyang i-heal or willing siya na kaya niyang tanggapin yung healing na binibigay ng universe. Yes, totoo naman na iba-iba tayo ng way at panahon at oras kung paano tayo nag-heal, gano'ng kabilis. Pero hindi natin pwedeng gawing dahilan yon para hindi tayo ma-heal. Time to exchange mo na yon. Earth sign. Exchange what is bad. Ano yung hindi na tumutulong sa'yo. Kasi, mapapansin nyo yung mga tao na may sama ng loob, literal, mapapansin mo, naramdaman nila physically, yung sumisikip yung dibdib nila, nahirapan yung paghinga, yung mga tipong may mga anxiety naman, overthink besides sa migraine, nagkakaroon ng mga hyperacidity, heartburn. So, your emotion needs to be healed. And yung body mo magsasuffer kung hindi. So, ano ba yung possible na future na ikaw? So, meron tayo number 18, serendipity. Sa akin, pag tinanong anong ibig sabihin ng serendipity, yun yung I'm at the right place, at the right time, for the right person, for the right situation. Tagalog. Andun ako sa tamang oras, para sa tamang pangyayari, para sa tamang tao, para sa tamang sitwasyon. That is serendipity. Well, medyo makulit ka, itutulak ka ngayon ng universe. Andoon na ilalagay ka sa sitwasyon na kung saan, sabihin na lang natin na, kailangan mong harapin yung mga bagay-bagay. Alam mo, siguro din, kasama na rin dito kasi nasa Mercury retrograde tayo. So, andoon na sinasabi ng barahan na, you have until the 20th of March para harapin yun. Pero merong extension, yung tinatawag na post-shadow effect hanggang 3rd ng April. So, you have that time para harapin mo kung ano yung mga dapat mong harapin. Kung kailangan mong mag-release ng forgiveness or humingi ng tawad,
Kung kailangan mo magsabi ng totoo or umamin sa isang kasinungalingan na ginawa mo o andoon na meron kang ginawa na kailangan mong sabihin na ikaw yung gumawa, akuin mo yung kumbaga andun na maging responsible ka sa mga actions mo, gawin mo siya. Kasi that is a start of healing eh. Kasi hindi man, parang sugat yan eh. Kailangan bungkalin yan. Kailangan buksan. Masakit yon. Yes. But it's necessary. Kasi kung hindi lilinisin yung sugat, hindi gagaling to. And mas maganda na yung one time na sakit na yon para gumaling agad kaysa naman tiisin mo siya. Diba? So, face what you need to face this time. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I invite you to subscribe, like, and share to watch para mapanood mo mga future videos natin. Now, kung for private readings naman or spell works, you can message me. At kung gusto mo supportan yung channel Lumago, you can use the join button or one-time support ng thanks button. Tuloy natin reading mo. Now, your physical environment. We have your number 42, chop wood. Okay. So, this is a Chinese proverbs. Kung tama naalala ko, ang kompleto niya, chop wood, get water. Yun yun. Pero sinasabi since naka-reverse to, at we have here number 42, medyo kailangan nating baguhin. You know, alam mo naman, may mga bagay na ginagawa mo na hindi na nag-work sa'yo. Parang ganito yun. Kung may mga nakaabot ng gumagamit ng remote para sa TV. Alam mo naman hindi na gumagana yung yung remote kasi kailangan palitan yung battery. Bakit mo pa pinopokpok, diba? Hampas. Ayan. So, if it's not working in that way, kumbaga, pwede sabihin natin, dati gumana siya sa ganung paraan, pero hindi kasi one size fits all ang mga bagay-bagay sa buhay eh. Kaya di ba nga sa mga doktor, pa nagbibigay na sila ng therapy or ng gamot, hindi standard na, dapat ito every 3 hours. Minsan, di ba, every 4 hours. Yung iba, every 6 hours. Kasi depende yan doon sa depende yan doon sa need nung tao. Same thing din sa'yo. Alam mo yung you know for a fact, ano yung mga kailangan mo ng bitawan, ano yung mga tao, or sino yung mga tao na kailangan mo layuan, mga gawain mo na hindi na nakakatulong sa'yo, at nakakaubos na oras mo. So, it's time to do some changes. And totoo, natin, change is scary, nakakatakot, kasi hindi natin alam kung ano yung kakahinatnan. And andoon din na marami sa atin, ayaw natin ang change kasi nasanay tayo sa pattern, nasanay tayo sa scheduling. Pero yun nga yung maganda eh. Minsan, sabi nga sa isang travel, minsan yung mga detours, yung dun pa may mga gandang memories. And sometimes detours allows you to also be safe. Alam niyo naman nagda-drive, bakit importante ang detour. Now, emotional environment mo, we have tayo, number 2, yin. Okay. So, this card is actually giving din ando na kailangan, alam mo yun, ang dami mong gustong aminin din sa ibang tao. Maybe with your favorite person, or doon sa mentor mo, or doon sa taong malapit sa'yo. May mga gusto kang aminin, pero andun kasi yung punto na hindi mo magawa kasi may fear of judgment ka. Alam mo, ito siya, if you have fear, pag naging totoo ka, there is a possibility na hindi ka talaga secured. Why? Perfect love drives away fear. Ang totoong pagmamahal, ang totoong pag-ibig, hindi niya alam ang salitang takot. Kaya di ba makikita natin ang mga nanay o yung mga magulang, andoon na hindi naman takot basta para sa mga supling nila. Hindi nila alam ang disgrasya, wala silang pake. Wala silang takot doon. Dahil basta na naig yung pagmamahal. Time to also double check. Is it really love that you nararamdaman mo? O iba? Kasi kung hindi, time to double check. Time to chop wood. Time naman na baguhin mo. Time to have that between worlds para sa'yo. Now, hopes and fears mo, meron tayong number 6. Not for you. Ayun, so siguro madami din sa inyo na parang, kasi baka mamaya pag nagbago ko ganito,
hindi na ako magustuhan ng tao or mawala siya sa akin, blah, blah, blah. So be it. Hayaan natin. Sa buhay naman natin, wala naman permanent talaga eh. Lahat ng tao, pwedeng mawala, lahat ng bagay, pwedeng mawala. Sabi nga, ang isang bagay na hindi magbabago sa buhay natin ay ang pagbabago. Patuloy na may pagbabago. Ando na, mabalik tayo dun sa reality din na know your value. Ngayon, kung andoon na nakikita mo naman na yung pagbabagong gagawin mo is makakabuti sa'yo, bakit hindi? Diba? Huwag mong pigilan yung sarili mo. Deserve mo yun, diba? Being a better version of yourself every day, that's better kaysa naman pinaghihirapan mo na mag-adjust ka, na magustuhan ka ng mga tao na sa paligid mo, na at the end, alam naman natin, everybody, lahat mawawala sa atin. Lahat magbabago. At least, mas piliin mo yung maging authentic ka sa sarili mo. Na yung possible future mo, meron tayo itong number 48, poised. Alam mo, kahit na matigas yung ulo nyo, marami din sa inyo, kasi di ba, with serendipity, marami din naman sa inyo na magre-respond kayo properly doon sa mga kailangan nyo harapin. Especially yung mga tipong mahaharap kayo doon sa mga tao na kailangan nyo harapin. Well, dito yung point na sinasabi ng cards na, yes, you will be doing it properly naman. Andoon na magiging maganda yung respond mo sa kanila. Magiging maayos yung pakikitungo mo. Magiging maganda yung respond mo. Magkakaroon ng iba na parang medyo negative kasi parang bakit ko ba kasi pinansin pa yun o bakit ko pa ginawa, andun na magkakaroon ng clash in between sa'yo kasi yung pride mo lalaban siya, but the cards are saying once na lagpasan mo yun with the card of the poise, andoon na ikaw din magsasabi sa sarili mo, buti lang ginawa ko na pala, buti nag-release na ako ng forgiveness, buti pala inako ko yung mali ko kasi andoon na maki-cleanse yung life mo and may kita mo sa sarili mo, I did the right decision. Now, tingnan natin kung sino ba yung deity na nag-govern sa'yo ngayon. So, we have here si Jupiter, number 6, liberation, opportunity, and a wish to expand. Tsaka si Vulcan, number 15, diligence, humility, and a wish to forge. Alam mo yung tipong evolution is what you are looking for. Well, there will be an evolution. Ito maganda eh. Once na na-correct mo yung mga bagay na kailangan mo i-correct, na itama mo, nagawa mo kung ano yung dapat gawin, there will be an expansion. Now, expansion could be anywhere in your life. Pwedeng in relationships, personal growth, finances, career, business. So, madaming klase. Even if it could also mean good health, better opportunities. Maraming pwedeng maging expansion ibigay sa'yo si Jupiter. And while you're doing that, andoon kasi, since hindi ka na nagpapakabisi na being someone na hindi ikaw, andoon makapag-focus ka. Ano ba yung mga capacities and strengths and na kaya kong gawin? At andun yung point na ikaw mismo, I will be a master of it. Andoon na yung additional learnings and habang ginagawa mo yun, the expansion will continue. Kasi, as you progress with knowledge and experience, andoon na mas marami kang nagiging chances to explore and be a better version and build yourself better. So I hope nakatulong your readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. So, for private readings and spell works po, message nyo lang ako. And if you want to support para mag-grow po channel natin, you can use the join button. Or for one-time support, you can use the thanks button sa baba. So, to my Earth sign friends, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon po. Mula pa ito sa Baguio City, you have a great day. Goodbye for now.